Hello po, Tita Darlene. Hello po, Tita Darlene. Thank you so much po. Hello, it's me, Darlene Vlog. So, mayroon tayong reactionan ngayon na dalawang Kalingap Angel, Batch 1 at saka Batch 3. So, ang Batch 1, unahin natin si Roseanne. Ito si Ayan, nagkalingap on mission siya, mag-isa si Kalingap Ayan, kasama si Emmy, gabi na. So, pupunta nila si Roseanne dahil, di ba, lumipat na ng bahay sila, Carla kasama si Roseanne. So, yun, bumili sila mga pagkain kasi, yun nga, mag-vlog sila at mag-food trip sila sa dinner. So, yun, nilapag nila mga klase-klase mga pagkain. May pork sisig daw, mayroong champorado, may mangga, no? Tapos mayroong pagkain din sila Carla ni Sergia. So maraming mga ano dyan, matagal siguro gabi sila doon, maraming usapan, normal sa may mga girl talk, friendship talk. So umabot na dito sa time na in-interview na ni Ayan si Roseanne. Siyempre, kinumos ang kanyang pag-aaral, kailan ang pag-aaral, kasi diba sa parang, saan na ba sila nag-aaral ngayon? Hindi sa Lourdes, no? Kasi nung sa nursing sa Lourdes, parang lumipat sila, nakalimutan ko anong school yun. Doon din nag-aral si Kim, no? Yung beneficiary ni Jomar. So yun, sa August pa daw ang pasukan nila ni Roseanne. Di ba kung mapansin natin si Roseanne, no? Parang siya, parang nag-glow, nag-blooming lalo si Roseanne, medyo lumusog. At yun, maganda pa rin. So ano daw balak niya ngayong summer, ang gagawin lang daw ni is kain tulog. Siyempre idagdag natin ang movie marathon dahil ito sila parang nag-Netflix sila ni Carla. Nabibisita ni Roseanne ang kanyang mama kasi yung mga nakaraan, minsan hindi siya nakakauwi dahil busy siya sa pasok. So ngayon, sabi niya dito na pag may free time daw siya, nabibisita niya ang kanyang mama. So napapanood natin na makulit si Carla, no? Parang inaasar niya si Roseanne while in-interview ni Kalingap Ayan. Mas-stop na daw ang Cedros, okay na siya, no? Linilibang niya ang kanyang sarili, focus pa rin niya sa pag-aral. So parang hindi siya affected na nahinto ang Cedros, pero minsan naisip din niya, no? Naalala niya, minsan daw nagsuscroll siya sa Facebook, sa mga picture, pinapanood yung mga nakaraan nga, mga picture taking, mga vlogs. So, parang nare-relieve din minsan yung pag may namimiss ka na isang tao. Anong siya ni Kalingap Ayan dito, di ba? Yung about sa mamimiss na mga kasamahan, no? Di ba? Kung anong mga libangan niya pag may namimiss siya. At may tanong, kung meron ka bang namimiss sa buhay mo na gusto mong sabihin, yun, nasabi niya ang papa niya. Kasi gusto namimiss daw niya ang papa niya, pero hindi niya nakikita dahil wala na. Alam po natin yan, di ba, patay na ang papa ni Roseanne. So, yun, parang hindi na niya nakikita. Na gusto niya makita, pero hindi niya makita. Pero to si Roseanne daw, sabi niya na, yung papa na daw niya is parang may mga naalala siya ng konti kasi yung mamatay ng papa niya is 3 years old siya. So, parang kalimutan doon niya yung mukha ng papa niya, pero naalala daw niya yung papa niya na malamping doon. Pag pinapagalitan daw ni nanay, yung pangalan ng mama ni Roseanne, na pag pinapagalitan niya si Roseanne is, nagagalit ang papa, parang kinakampiyan. So, ito ata si Roseanne nung maliit, siya is papa's girl. Talaga na anak, no, pag inasikaso ka ng papa mo, mama mo, no? So, parang bit-bit mo yun habang buhay, no? Tulad niya, naalala niya ang papa niya, hinahanda siya ng pagkain. So, siguro close sila ng papa niya. Kasi ito nga, parang nabanggit din ni Roseanne dito, hindi sila masyado close sa kanyang mama. Hindi siya nag-share ng mga emotion na mga usapan. Mas close na siya kay Carla, na sinishare niya kay Carla yung mga problema niya sa buhay. So, siguro decision ni Roseanne ito kasi di pa alam natin na yung mama niya is may problema din sa health. So, ayaw niya siguro madagdagan ng problema ng mama niya kaya hindi niya sinishare. No? Normal yun sa mga anak minsan na pag nakita nilang kanilang magulang na may mga bit-bit na mga problems, nila magdagdagan. So, para kinikimkim nila, minsan sa friends nila ito sinishare. Susulitin natin yung moment na nandyan siya, magulang, kapatid, magkaibigan, kasi life is once, so hindi forever, na makakasama natin. So habang nandyan, sulitin ang oras, katulad niya. Kung may babalik daw ang time, ano ba ang gusto mo balik? Siyempre yung oras, yung moment na kasama niya ang magulang niya, yung papa niya. So, ang specific na sinabi niya, yan, itinan, ano ba specific ka ba na gusto mo gawin kung nandiyan ang papa mo, yan, mag-jogging kayo, kumain kayo. So, iba, no? Kaya saan gusto niya nandiyan yung papa niya kabali sa kwentuhan, pag-uusap, no? Kasi may mga anak minsan na pag nangangailan sila ng oras ng kausap, ako rin, musiko rin nag-uusap. Ito si Roseanne is, ang hinahanap-hanap niya ay yung kausap. Kung nandyan pa yung papa niya, may ibabalik. Ang gusto niya yung gawin is yung mag-usap lang, magkwentuhan, no? Magtawanan. Yung father and daughters, no? Nga ganyang mga usapan. So, kasi hindi niya sinishare sa mama niya yung mga problema na, pero ito yung mga anak doon minsan, no? So,
siguro may mga bata na kaya gano'n, hindi masyado na-share sa magulang. Kasi may mga reason, yun nga, ayaw nila madagdagan yung sakit, minsan hindi sila masyado close, kasi nga sabi ni Rose, hindi siya masyado share sa mama niya. So tayo rin ng mga anak siguro, kung makita natin yung anak natin na tahimik, pwede natin ang tanungin, o bakit ka tahimik, no? So ito, siguro decision ni Rose, hindi siya masyado na-share sa mama niya, kasi siguro may karamdaman ng mama niya. May mga magulang din, no, hindi to kay Rose at saka sa mama niya. May mga magulang din minsan na kaya sila hindi na-share, may mga anak din minsan kaya hindi sila share sa anak nila kasi minsan yung mama nila na pag nag-share ang anak biglang magagalit, accused agad, no? Very strict, hindi ayaw makinig kasi ganito. So ang ginagawa minsan ng mga anak, tahimik na lang sila, hindi lang sinishare yung mga problema nila sa school, sa kaibigan, love life, sa magulang kasi biglang magagalit, bilang katulad ko, hindi ako masyado share sa magulang nung ako'y bata kasi yun nga, no? Biglang mag-react agad instead of sige na, magsalita ka, andito ako makinig. No, it's not like that. So parang normal yun na pag hindi ka talaga close sa mama mo is ganyan, hindi siya mag-share. So ito si Rosan, iba siguro ang hindi niya sinabi dyan, no? Sinabi lang niya na simple, alam natin ang may nararamdaman ng mama niya, so ayaw niya siguro dagdagan. So kay Carla na lang siya nag-usap. So yun na reason pala, no? Kasi siyempre ang mama niya may kahinaan, ayun niya pakita sa mama na may kahinaan niya. So ito may tao daw dati na sinishare niya yung mga problema niya, na wala pa. Sino ka ito, no? So talaga yun, no? Sino yung ibig niya sabihin na may sinisharean siya, na masharean siya ng mga problem niya? Sino ba itong tinutukoy niya? Yung papa ba niya o si Sid? Hindi kasi nasabi yun. So, napapaisip ako, ano ba ibig sabihin ni Rose Ando, no? Yung papa niya na wala, na yun ang makausap niya, or baka si Sid. Kasi very close sila ni Sid dati na nagkukwentuhan, sinishare niya kay Sid yung mga family problem niya, yung sa school. Yung mga may nagtatanong ng mga fans ng Cedros kasi talaga marami din sumuporta sa Cedros kahit nga ako nanonood ako ng Cedros. So ito, tinanong siya ni Aya, no, kung what if ibalik ang Cedros. Pero ang sagot ni Rosa na focus siya sa pag-aaral, ayaw niya muna ng love team. So ang friendship nila ni Sid is okay lang, no? Kahit off ka, magkaibigan pa rin sila, support pa rin siya kay Sid, no? So okay lang doon sa kanya kasi wala namang relationship na naganap na pag natapos is mayroon kayong galit sa isa't isa, mayroon kayong tampo sa isa't isa. Pero dahil magkaibigan sila, love team lang, hindi napunta sa relationship to. So parang walang masakit. Kung ma-end ang love team is walang masakit. Pero ito si Roseanne is support, sa kanya, focus na lang siya sa pag-aaral. Gusto niya talaga makatapos ng pag-aaral para sa kanila ng kay nanay, mama niya, no? Nanay Flor pala yun, mama niya, naalala ko nanay Flor. So ako, sang-ayon din ako kay Roseanne kasi sa vlog naman, ilang beses na linigawan siya ni Sed, pero talagang hindi siya pumayag. So, napunta pa doon sa pictorial nung before siya mag-birthday na parang nag-propose si Sed, no, na hindi niya tinanggap. So, respetuhin na lang natin kung anong decision ni Rosa, na kung focus siya sa pag-aaral. Kasi darating din ang panahon na if ever na tumagal itong pag-aral niya, matapos siya sa pag-aral, tapos binata si Sid, naligawan siya ulit. So, what if, magkabalikan sila, hindi na love din, kundi, yun sila na, no? Pero ito nga alam natin na si Sid, meron siyang friend ngayon na, I don't know kung ano ba sila, yun nga, kaya nahinto ang Cedros dahil yun nga. So, supportan na natin ba ang desisyon ng bawat isa, kung ano desisyon ni Sid, kung ano desisyon ni Roseanne, supportan natin. At hanggang ngayon, meron pa rin sumusuporta kay Roseanne. Thank you sa sumusuporta sa pag-aaral ni Roseanne. Hanggang ngayon, hindi niya pa rin iniwan si Roseanne sa kanyang pag-aaral. Nagbigay kasi parang 23,000 yung cash ba yun? Tama ba? Yung binigay ng sponsor sa pag-aaral ni Roseanne. So hanggang ngayon nandyan siya. So alam ko na yung sumusuporta sa Cedros is nandyan pa rin, nanonood pa rin sa vlog ni Roseanne, sumusuporta pa rin sa kanyang pag-aaral. So tuloy-tuloy lang po ang pag-support sa Team Kalingap kay Kalingap Rab at sa kay Roseanne. Dito naman tayo mga kalingap kay Jezebel, no? Na parang sabi nga ni, sino ba to? Si Mikoy na, may Jezebel, may magandang Jezebel kasi 'di ba malapit sa dagat, no, malapit sa dagat. So ito si Jezebel yung parang part 3 na ito ng vlog sa kanya, yung part 2, inanon sa kanya na beneficiary na siya, Kalingap Angel na batch 3. So ngayon, sinundo na nila Kalingap Rab si Jezebel para i-adapt na daw, para siyempre mag-aaral na ngayong opening para may pakilala sa mga kasamahan sa Kalingap. At ito nga, nagpaalam na siya sa kanyang mama, sa mga kapatid. Yung papa ni Iswalata, naghanap ng trabaho. So ito, magpakita natin na short clip sa pagpaalam niya sa kanyang mga kapatid. Yung bunsong kapatid, grabe ang iyak kasi sabi niya, hindi ako mamamatay, huwag kang umiyak, magkikita pa rin tayo, uwi pa rin ako. So baka ito nga sabi ng mama na baka one day bisitahan siya sa dait.
ko kay Jezebel, clingy siya, no? Kasi yun sa part 2, nung sabi ni Rab na tanggap ka na sa beneficiary, Kalingap Angel, biglang niya nayakap si Rab. Niyakap niya si Rab, nagulat nga si Rab. Kasi biglang niya niyakap. Dito naman sa part 3, yung sabi naman ni Rab, isasama ka na namin kasi mag-aaral ka na, Kalingap Angel ka na, di ba? So, parang na-surprise na naman siya, bigla naman niya niyakap si Rab. So, yun nga, no? Parang clingy siya. So, for positive lang ito dahil siyempre, siya, friendly. Sino ba hindi matutuwa, no? Papaaralin ka, i-adapt ka na, bibigyan ka ng scholarship, libre, tapos pagdating doon sa dait, no? Sabi ni Kuya Val, si Dodo sa landing pad, habang hindi pa nakahanap ng apartment, siyempre ba, sponsor. So, sabi nga ni Kuya Val, dito ang kwarto niya, no? Inyanda, di aircon pa. So, napakaswerte talaga ng mga Kalingap Angel na matulungan ng Kalingap na di aircon ka pa, may mga sponsor ka pa. So, hantayin na lang natin ito si Jezebel kasi baka sa pasukan, baka, I don't know if mag-summer siya, sa August na siyang papapasok. So, yun nga, baka one day sa mga susunod na vlog, ito si Jezebel is ipakilala na sa mga Kalingap Angel kasi may nakita kong picture na parang nakita na si Queen at saka si Jezebel nakasama si Kalingap Rap. So nakita na sila, di ba, batch 3 to si Queen, batch 3 si Krista. Sino pa kaya ang batch 3? So ito napansin ko na doon siya tumira sa lighthouse. So may naalala ko kasi na di ba, na Charity, parang taga Donsol ba yun siya? Taga saan ba yun? Na parang na vlog, di ba, na vlog inadapt ni Grab, dinala doon sa lighthouse. Tapos, naging kasama nila Ate Edna, pagdating ng araw, parang umalis, no? Sumama sa boyfriend, alam nyo yan. Yung lalaki is, alam din yan, parang umalis sa Kalingap kasi narinig ko sa mga vlogger, sinashoutout mga, nalimutan ko ano ba yung sinashoutout niya na group, no? Na sinashoutout niya pag nag-vlog. So, alam ko, kilala nyo yan. Yung umalis na sa lighthouse, sumama sa boyfriend, no? Sumama at lumipat na sila. So, sana ito si Jezebel, makita natin sa kanya is mabait din, may beauty din. So, sana ito na yung start sa buhay niya na yung pangarap niya na makatapos ng pag-aaral. Parang hindi pa niya na-mention ang course na kukunin niya dyan, no? Management ba yun or education? Nakalimutan ko. Paki-comment mga Kalingap kung naalala niyo yung course na kukunin ni Jezebel. So yun, i-welcome natin si Jezebel sa Kalingap Angel na ito nga, nasa diet na siya, nandun na siya sa lighthouse. So one day, ito, no? Mayroong mga party naman ang Kalingap Angel na i-welcome sila, magkita-kita ang batch 3 ng Kalingap Angel. Ito si Jezebel is makita natin. Nakita natin siya is mahilig din siya sa mga modern dresses, no? Kasi makita natin na may pagka-slim siya, bagay sa kanya. So, hindi natin alam, pagdating ng panahon, ito si Jezebel is magkaroon din ng love team. So, ito mabiro, idagdag natin ito si Queen, di ba? Ito, nung makipakilala si Arjun, sabi ni Rab na, alis ka dyan, may love team ka na ba na si Queen? Alam natin si Queen hindi pa pwede i-love team dahil sa murang edad. So, parang biro-biro lang ni Aljun yan, yung panliligaw dinadaan sa kapilihan. Alam natin ito si Aljun is kahit PWD siya, magaling siyang umawit, magaling siya magbiro, para siya yung love trip ng Kalingap. Do, alam natin simula noon, ito si Aljun is hanggang ngayon, isa siya sa nagpapatawa ng mga vlog ni Kalingap Rab pag vacation, lalo na dito sa Mikris. Love trip talaga ito si Arjun. At sa iba pa mga vlog ni Kalingap Rab. Yan po, nagtatapos sa ating reactions for today mga Kalingap, mga ka-chomcar. Paki-like ang ating video, paki-subscribe sa hindi pa nakasubscribe dyan, kita notifications para makatanggap kayo ng notifications every time may vlog tayo. Don't skip ads po mga Kalingap. Thank you so much. Shoutout sa lahat ng ating mga supporters, ating mga manonood dyan, mga shoutouts kay Kuya Val Santos Matubang, ang founder ng Kalingap, at ang kanyang may bahay na si Ate Edna Vlog, siyempre si Kalingap Rab, at ang mga kasama natin sa Karipa, Karaba, lahat na reactors ng Kalingap, mga charity vlogger, at siyempre huwag niyo kalimutan din panoorin ang mga vlog ni Jomar at subscribe din po sa di mga nakasubscribe at si Orlando TV at si Carla Tapular. Tuloy-tuloy lang po ang pagmamaraton ng mga vlog ni Kalingap Rab, Kuya Val at Jomar. Congratulations kay Jomar, nakapasok na siya sa top 5 na most charity vlogger views, no? The last month is top 6 siya, top 5 naman siya. So tuloy-tuloy lang po ang pagmamaraton ng mga vlog. Thank you so much Jomcar fans for life, sa Jomar supporters. Thank you so much sa lahat na nagbigay ng tulong sa pabahay ni Generous kay Jomar. Tuloy-tuloy lang po ang pagsuporta. Thank you so much and see you in my next reaction video. Bye for now. God bless and keep smiling. Sa inyo at hindi yung para sa akin. Alam ko Kaya, naman yun, Mama. Sana, huwag pasaway dun ha. Maging mabait. Magsama. At yun ang mahalaga. Ang pagkikisama sa kapwa. Yun lang. At ingat kayo sa inyong pag-alis. Laging magdadas. Wala na sa'yo magmamando. Maalis na ako. Babalik din Ikaw din, Kuya Ray. Alam mo na ang gagawin mo Malaki ka na. Alam mo naman na yun. Yung ako pag Para sa inyo din yan, ginagawa niya. Para sa inyo din yan. alis na ako. Tagan at tibayan ang sarili.
kailangan mo mag-take ng risk at lumabas sa iyong comfort zone. Mabalik din naman Miss ako. ka niya. Yan po ang kaanuhan niya. Mabalik din naman ako ay. Paano tatagalan sa pamasukan kaya pag naan. Huwag ka man giyak, di naman ako mamamatay. Babalik pa yan. Ate,